Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Len and welcome sa Dear Ate Len. Ako nga pala si Jessa, 28 taong gulang, may asawa at isang simpleng misis mula dito sa San Pedro, Laguna. 5 taon na kaming kasal ni Marco. At sa totoo lang, talaga yung mga panahong kahit gaano kayo kaayos bilang mag-asawa, matites pa rin kayo ng buhay. Nawala ng trabaho si Marco nitong taon. Hindi biro ang epekto. Tambak ang bayarin, tuition ng anak, renta, kuryente, at syempre pagkain. Kaya kahit ayoko sana, napilitan akong tanggapin ang kung anong trabaho ang dumating. Doon pumasok ang alok ni Aling Terry, kapitbahay namin. Lumapit siya isang hapon habang nagwawalis ako sa tapat ng bahay namin. "Jess," sabi niya, "baka gusto mong alagaan si Lolo. Kakauwi lang galing Amerika. Medyo mahina na ang tuhod pero ayaw ng ibang katulong. Kailangan lang na may mag-aasikaso. Pagkain, gamot, kausap paminsan-minsan. Malinis sa bahay, may aircon pa." Napahinto ako. "Ako po? Wala po akong training sa caregiving, ate. Hindi na kailangan. Gusto lang ni Lolo ng Pilipinong mag-aalaga. Yung hindi maarte. Ikaw ang naisip ko. Tahimik ka, may pamilya, at hindi mukhang tsismosa." Sabay tawa niya. Napangiti ako. "Magkano naman po?" $750 per day, Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00. Napaisip ako. Gusto ko sanang tumanggi, pero naisip ko ang ulam naming puro itlog at noodles sa loob ng 3 araw. "Okay po," sagot ko. "Kailan po ang start?" "Bukas. I-present kita kay Lolo. Mag-a-adjust ka lang. Medyo suplado, pero mabait yan. Matagal lang kasi sa abroad." Kinabukasan, 8:00. Suot ko ang simpleng blouse at mahabang palda. Bitbit ko ang maliit kong bag. May alcohol, face towel at ballpen. Kinakabahan ako habang tinatahak ang daan. Pagdating ko sa gate, agad akong pinapasok ng kasambahay. Siya po si Lolo. Nasa beranda. Una kong nakita ang makinis at maputing buhok. Malaking katawan. Nakaupo siya sa recliner. Nakasuot ng long sleeve at slack. Malinis ang putol ng bigote. Akala mo artista noong araw. "Lolo," sabi ni Aling Terry. "Si Jessa po. Yung magiging caregiver mo." Tumingin siya sa akin. Diretso, malamig, parang x-ray ang mga mata. "May asawa ka?" tanong niya agad. "Opo," sagot ko. "May anak?" "Isa lang po, grade 2. Tumango siya. "Tahimik ka bang tao?" "Mas gusto ko pong nakikinig kaysa nagsasalita." Umangat ang sulok ng labi niya. Bahagyang ngiti. Pwede ka na." Bumalik siya kay Aling Terry. "Umpisahan na niya ngayon. 10:00. Nilinisan ko ang paligid ng beranda. Inihanda ang gamot niya. Pinainom ko siya ng vitamin C at isang maintenance niya para sa blood pressure. "Hindi ka ba naiilang sa akin?" tanong niya habang nakatingin sa baso. "Hindi po," sagot ko. Sanay na po ako sa matatanda. Lolo ko po kasi sa Tarlac, ako rin po ang nag-alaga dati. "Magaling," sagot niya. "Pero ako, hindi basta-basta matanda. Marunong akong tumingin ng totoo sa tao." Tumingin ako sa kanya. Sa edad niyang mahigit 70, hindi mo akalain na ganun pa rin kalinaw ang mga mata.
Parang alam niyang may dinadala ako. Tahimik kaming nagpatuloy. Bandang hapon, habang pinapahid ko ang ointment sa kanyang mga binti, napansin kong nakatitig siya sa akin. Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay? Tanong niya. Sanay na po. Basta kumakain kami ng 3 beses sa isang araw, masaya na po ako. Hindi lang yon ang sukatan ng pagod, sabi niya. May mga gabi bang umiiyak ka nang hindi alam ng asawa mo? Napatingin ako. Hindi ako makasagot. Ngumiti siya. Tama ang hinala ko. Tumayo siya at marahang naglakad pabalik sa loob. Pero bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya sandali. Bukas ulit at magsuot ka ng jacket kung malamig. Ayokong giniginaw ang tagabantay ko. Hindi ko alam kung pangangalaga lang ba yun o may kahulugan ang lambing ng boses niya. Pero pag uwi ko ng hapon na yun, kakaibang init ang baon ko. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa unang pagkakataon may ibang taong nagtangkang intindihin ang tahimik kong pagod. Pagpasok ko sa bahay ng matanda, kinabukasan, tahimik pa rin ang paligid. Tulad ng dati, wala masyadong tao. Maayos ang pagkakaayos ng mga kagamitan. Parang museum ang pakiramdam sa loob. Malinis, mabango, pero may lungkot sa hangin. Nadatnan ko ang matanda sa biranda. Naka-long sleeve ulit at pantalon. Nakaupo na naman siya sa paborito niyang recliner. Hawak ang makapal na libro, pero hindi naman binubuklat. Magandang umaga po, bati ko, habang nilalapag ang bag ko. Tumingin siya sa akin at tumango. Mukhang mas magaan na ang loob mo ngayon. Ngumiti ka na sa wakas. Napangiti ako. Baka po kasi masarap lang ang tulog ko kagabi. Wala pong nagreklamo. Ibig sabihin wala ang asawa mo kagabi? Sabi niya, sabay lingon sa akin. Natawa ako. Bahagyang nahiya. Hindi po, tahimik lang talaga kami sa bahay. Ganun ba kayo lagi? Sabay angat ng kilay niya. Madami pong iniisip pero ayos lang naman po kami. Tumingin siya sa akin at saglit na natahimik. Sa bahay naming ito, bawal ang masyadong tahimik. Nakakabingi yun para sa katulad kong maraming iniisip. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko siyang pasayahin. Kaya habang hinahanda ko ang mga gamot niya, binuksan ko ang radyo at pinatugtog ang AM station na may soft instrumental music. Mas okay po ba yan? Tanong ko. Tumango siya. Mas okay kung sasabayan mo ng konting kwento. Anong klaseng kwento po? Kahit ano, kahit unang crush mo. Napatawa na lang ako. Ay naku po, grade 5 pa po ako noon. Hindi ko na po maaalala. Sabagay, sabi niya. Ikaw yata yung tipo ng babae na madaling mahalin, pero mahirap basahin. Bigla akong natigilan. Hindi ko alam kung biro yun o sinasadya niya magbitaw ng salita. Umupo ako sa gilid ng mesa, hawak ang schedule ng gamot niya. Hindi ako agad nagsalita, pero kita ko sa sulok ng mga mata ko. Nakatingin pa rin siya sa akin. Gusto mong malaman mo kung anong klaseng babae ako? Tanong ko. Tumaas ang kilay niya. Sige nga. Yung tahimik pero marunong makiramdam. Kahit hindi ka humingi ng tulong, iaabot niya sa'yo. Pero kapag nasaktan, hindi magpaparamdam. Tahimik lang ulit. Mas lalong mahirap basahin, sabi niya. Pero mas madaling pahalagahan kapag natutunan mong intindihin. Sabay ngiti ko. Tumawa siya. Malalim, pero may saya. Paunti-unting nagugustuhan ko na tong trabaho mo. Habang pinapahid ko ang ointment niya sa tuhod,
Ramdam ko ang bigat na tingin niya sa akin. Dahan-dahan lang ang galaw ko. Maingat, pero di ko maiwasang mapansin na kumikilos ang mga daliri niya. Para bang gustong hawakan ng mga kamay ko, pero pinipigilan. May anak ka, di ba? Bigla niyang tanong. Opo, isa lang po si Liam. Napakaswerte niya. Maalaga ang nanay niya. Mahaba ang pasensya. Maganda pa. Bahagya akong ngumiti. Naku lolo, binubola niyo po ako. Hindi malinaw ang mata ko, Jessa. Hindi lang panlabas ang ganda mo. May tapang sa likod ng ngiti mo. May lungkot sa katahimikan. May lambing sa bawat galaw. Saglit akong napatigil sa paghaplos ng gamot. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Pero nang maramdaman kong mahina niyang hinawakan ang pulso ko, hindi ako agad bumawi. Tiningnan ko lang siya. Salamat sa pag-aalaga mo, bulong niya. Hindi ko na inaasahang may ganito pa akong mararamdaman sa edad kong to. Mabilis akong ngumiti, hindi para maging pilya, kundi para itago ang kabang nararamdaman ko. Trabaho lang po ito, lolo, sabi ko. Mahina pero malinaw. Ngumiti rin siya. Alam ko, pero hindi ko maalis sa isip ko. Sana mas maaga kitang nakilala. Tumayo ako. Maghahanda na po ako ng tanghalian. Habang papalayo ako, hindi ko na kailangan lingunin pa. Ramdam ko ang mga mata niyang nakasunod sa akin. Hindi naman ako sanay mag-alaga ng ibang tao, lalo na ng matandang lalaki. Pero sa araw-araw na pumapasok ako sa bahay ni Lolo Arturo, pakiramdam ko parang may sarili akong mundo sa loob ng bahay nila. Tahimik, malinis, walang hiyawan ng bata, walang tensyon ng mag-asawa, wala akong iniintinding iinitin sa kusina o labadang tambak. Ako lang at si Lolo. Jessa! Tawag niya mula sa may salas. Pwedeng pakitanggal ang medyas ko? Ang sikip Agad akong lumapit. Nakaupo siya sa may sopa. Nakasandal at nakataas sa mga paa sa maliit na stall. Nakaupo ako sa tabi niya. Maingat kong hinawakan ang mga paa. Medyo matigas po ang garter. Habang hinuhubad, kasalanan ko bang lumaki pa rin ang paa ko kahit 70 na ako? Biro niya. Napatawa na lang ako. Baka po kasi masyadong naglalakad sa panaginip. Pwedeng-pwede, lalo na kung kasama ka sa panaginip ko. Nilingon ko siya. Parang may gusto siyang sabihin pa. Pero agad niyang iniiba ang tingin. Pagkatapos kong tanggalin ang medyas, nakita kong medyo namumula ang sahong niya. Lolo, sambit ko, hindi po ba kayo nadudulas sa banyo? Hindi naman, sagot niya. Nahihilo minsan pag bagong gising. Dapat po, inaalalayan kayo. Wala ka naman sa umaga, sagot niya. Sabay turo sa walker niya sa gilid. Bigla akong naisipan. Gusto niyo po ba? Bukas tumulong ako sa pagligo niyo. Ako na rin po magpupunas ng likod niyo. Baka po kasi matapilo kayo kung mag-isa lang. Napatingin siya sa akin. Sigurado ka? Trabaho ko naman po yan. Alalay lang, walang mali siya. Sabay ngiti ko. Tumango siya. Bihira na ako makarinig ng salitang alalay na may kasamang respeto. Karaniwan ngayon, alalay na may halong awa o utos. Hindi ko na siya sinagot. Tumayo ako para ayusin ang mga gamot niya sa tray. Maya-maya ay naramdaman kong umusog siya sa sopa. Parang naghahanap ng balance. Lumapit ako. Sige po. Sabay alalay ko sa kanyang braso. Dahan-dahan lang po. Umangat siya sa pagkakaupo. Medyo nanghina ang tuhod niya. Kaya bigla siyang napakapit sa balikat ko.
Hawak ko ang braso niya. Malapit ang katawan naming magkalapit ang katawan naming dalawa. Hindi siya nagsalita. At ako rin, ramdam ko lang ang bigat ng katawan niya. Ramdam ko lang ang bigat ng katawan niya. At ang init ng kamay niya nakasapo sa balikat ko. Pasensya na, mahina niyang bulong. Okay lang po, nandito naman ako. Habang naglalakad kami papunta sa kwarto niya, dahan-dahan lang ang mga hakbang, bawat galaw, sabay ng paghinga namin. Hindi ko na maintindihan kung bakit sa simpleng alalay, parang may ibang dumadaloy sa pagitan naming dalawa. Pagkaupo niya sa kama, hindi pa rin niya binibitiwan ang mga braso ko. Jessa, sabi niya, alam kong mali, pero hindi ko kayang itanggi. Gusto ko ang presensya mo. Saglit akong napatigil. Lolo, sagot ko. Trabaho lang po ito, pero hindi ibig sabihin na wala akong pakiramdam. Binitawan niya ang braso ko. Tumango siya, mabagal, malalim ang buntong hininga. Pwedeng hilingin na huwag mo muna akong tawaging lolo? Mahina niyang tanong. Hindi na agad ako sumagot. Pero bago ako lumabas ng kwarto niya, sabi ko na lang, sige po, Arturo. Minsan, ang katahimikan naming hapon ang pinakamaingay. Ganon ang pakiramdam ko habang nasulob ako ng kwarto ni Arturo. 4:00 pa lang, pero parang gabi na. Tahimik ang buong bahay. Wala ang kasambahay. Lumabas daw para bumili ng gamot. Ako lang at siya ang nasa bahay. At hangin na parang humihinga ng malalim kasama namin. Jessa, tawag niya habang nakaupo sa kama. Sandali lang. Nilapitan ko siya. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Dala ang baso ng tubig at tray ng gamot niya. Tahimik siya nakatingin sa bintana. Hawak ang remote ng aircon, pero hindi naman bukas. Tahimik ka yata ngayon, sabi ko habang inaabot ang gamot. Hindi ba't ikaw ang laging tahimik? Tanong niya. Dahan-dahang ngumiti. Mas mabigat kasi, hindi ko na kayang itago itong nararamdaman ko. Napatigil ako. Hindi ako agad nakasagot, pero hindi ko rin binawi ang tingin ko sa kanya. Araw-araw tayong magkasama. Tuloy niya. Sa bawat pag-alalay mo, sa bawat pahid ng gamot, sa bawat pagtimpla mo ng kape, pakiramdam ko, may bumabalik sa akin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Aling pakiramdam po yun? Tanong ko, nang mahina ang boses. Yung hindi ako mag-isa, na may taong nakikinig. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. At ikaw yun. Huminga ako ng malalim. Arturo, alam kong mali. May asawa ako. May anak. Pero hindi ko rin maitatanggi. May parte ng sarili kong gusto makaramdam ulit ng halaga. Tumango siya dahan-dahan. Gusto ko lang, bulong niya, na kahit isang gabi, maramdaman kong hindi ako isang matandang naghihintay na lang ng araw. Gusto kong maramdaman na lalaki pa rin ako. At napatingin ako sa sahig. Mabigat, mali, pero totoo. Hindi ko alam kung tama to, bulong ko. Pero hindi ko rin kayang itanggi. Nagkatinginan kami ulit. Wala na akong masabi. Tumayo siya, mabagal, nanginginig ang tuhod. Nilapitan niya ako. Lumuhod siya sa harapan ko. Hawak ang dalawang kamay ko. Pwede ba ngayong gabi lang? Maging akin ka? Wala akong sinagot, pero hindi ko rin binawi ang mga kamay ko. Hinawakan ko siya pabalik. At kung bukas, wala na ang lahat ng to, tanong ko. Tatanggapin ko, basta ngayong gabi. Hindi mo ako titignan bilang lolo. Titignan mo ako bilang lalaking nagmamahal sa maling pagkakataon. Tumayo ako.
Nilalayan ko siyang tumayo rin. Humakbang papalapit sa kama. Walang halik, walang marahas, wala ring salita. Pero alam naming pareho, sa gabing yon, may mangyayaring hindi na kayang itanggi at hindi rin kayang ipaliwanag. Pagkatapos ng gabing yon, kinabukasan, hindi ko kayang iwan si Arturo. Hindi dahil sa kung anong nangyari, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa awa. Dahil alam kong kung aalis ako, iiwan ko rin ang sarili kong natutong magmahal sa maling pagkakataon. Walang napag-usapan, wala kaming binuo, pero bawat araw, naging tahimik na kasunduan. Ako ang mag-aalaga, siya ang magpapahinga. Walang halikan, walang lambingan sa harap ng iba. Pero sa loob ng bahay, sapat ang sulyap, sapat ang hawak ng kamay tuwing inaabot ko ang gamot. Sapat ang mga pagyakap tuwing nahihilo siya o nanginginig ang tuhod. Minsan, binulong niya habang nilalagyan ko siya ng blanket sa gabi. Kung sa ibang buhay, baka ako ang asawa mo, sabi niya. Ngumiti na lang ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko kailangan sumagot. Ilang buwan ang lumipas, habang si Marco ay unti-unting naghahanap ng maliit na trabaho. Mga pangarap na hindi naabot at ang takot niyang makalimutan. Jessa, sabi niya minsan, ayokong mamatay na parang hindi ako naging totoo. Sapat na yung mahal kita kahit bawal. Alam mong totoo yun, di ba? Tumungo siya. May luha sa gilid ng mga mata. Isang madaling araw ng Oktubre, habang ako'y nagluluto ng almusal, tinawag ako ng kasambahay. Ma'am Jessa, si Lolo, hindi na gumising. Mabigat ang hakbang ko paakyat. Hindi ko alam kung takot ba o pagtanggap ang nararamdaman ko. Pagdating ko sa kama niya, payapa ang mukha niya, parang natulog lang. Pero alam ko, yun na yun. Lumapit ako. Marahan kong hinawakan ng mga malamig niyang kamay. Pumikit ako. Tahimik lang, hindi ako umiyak. Pero ramdam ng buong katawan ko ang ilang linggo. Pagkatapos ng libing, tinawag ako ng abogado ng pamilya. May iniwang sulat si Arturo at kasama nito, testamento. Binigay ng abogado sa akin ang dokumento. Nasa envelope, puti. May pangalan ko, Jessa. Binasa ko sa harap nila. Sa sinong mga kakabasa nito, ako si Arturo Velasquez. Ay kusang loob na iniiwan ang bahagi ng aking ipon, halagang 500,000, kay Jessa M. Alvarez. Hindi bilang bayad sa kanyang serbisyo, kundi bilang pasasalamat sa kanyang katahimikan, pag-unawa at pagmamahal na hindi ko kailanman inaasahan sa huling yugto ng buhay ko. May isang kondisyon, huwag na huwag mong ipapaalam kahit kanino kung anong meron sa atin, lalo na sa asawa mo. Dalhin mo ito sa puso mo bilang alaala, hindi bilang kasalanan. Natahimik ang lahat. Wala akong masabi, pero sa loob-loob ko, alam kong ito ang huling regalo niya. Hindi lang ang pera, kundi ang pagbubura niya ng bahid sa kahihiyan. Ang sekreto naming dalawa, sa amin lang. At kahit bawal, sa puso ko, alam kong totoo pa rin ang nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Jessa. Maraming salamat po sa mga tagapakinig sa aking channel.